Kasi hindi po lingid sa kaalaman ng marami na merong mga nagbabawal na yung ibang samahan bawal daw ang base sa sekta, na base sa relihiyon, na base sa mabuting gawa, na base sa mga kautusan lamang. Naku, malaking problema po yan. Magandang araw po sa inyong lahat. Nagbabalik ang inyong lingkod. At muli ay nais kong makapagbahagi ng ilang gabay, kaalaman, pamantayan sa ating pang-araw-araw na buhay, lalo na sa mga mananampalataya. Una po sa lahat, salamat sa aking mga crew na kahit hanggang dito sa tabi ng dagat nakapag-shoot kami kahit ilang minuto lang po. Sarap nung ma-feel mo yung presensya ng Diyos kahit sa ganitong lugar. Sarap ng pangitain po. Sarap maligo, lalo na napakainit ngayon. Anyway, sagutin lang po natin yung isang katanungan na paano mo raw malalaman kung ang isang church ay sa Diyos o hindi, o kaya naman ay kung ang isang church ay tama ang tinuturo o mali. Siyempre, yan po'y malawak na pag-aaral at malalim. Magbibigay lang ako ng kahit 3 pamantayan. So, hinihiling ko po na buksan natin ang ating puso't isipan, pakinggan natin ito. Unang-una siguro, para malaman natin ang isang gawain o isang church ay sa Diyos o hindi, dapat malaman nyo yan kung sila ay may Biblia, kung ang kanilang final authority ay Bible. Kasi hindi po lingid sa kaalaman ng marami na merong mga nagbabawal na yung ibang samahan bawal daw ang Bible. Hindi po pinagbawal ng Diyos kailanman ang Biblia. In fact, malinaw ang sinabi ng Joshua 1:8 na yung salita niya ay huwag mahihiwalay sa atin. Pagbulay-bulayan natin araw at gabi. Hindi po kailanman sinabi ng salita ng Diyos na ang Bible ay sa leader lang, bawal basahin ng miyembro. Hindi po. Ang gusto ng Panginoon, lahat ng tao magsaliksik ng salita niya. So yan, i-check natin kung sila ay may Biblia o wala. Pangalawa, para malaman natin kung tama yung ating tinatahak o ang isang samahan, kung si Jesus ang tagapagligtas. Alam nyo ba, ang sentro ng Biblia ay si Kristo. Siya ang pinakapuso ng Biblia, siya ang Mesaya, siya ang sinugo ng Diyos Ama na maging tagapagligtas. Kaya nga ang pangalan niya Jesus, ibig sabihin tagapagligtas. Kapag ang kaligtasan ay nabase sa sekta, nabase sa relihiyon, nabase sa mabuting gawa, nabase sa mga kautusan lamang, naku, malaking problema po yan. Dapat ang tagapagligtas, si Jesus lamang, wala ng iba. Kaya nga malinaw sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No man cometh to the Father but by me. Si Jesus lang po. Pag hindi si Jesus ang dala ng isang church, delikado yan. Dapat siya ang tagapagligtas. At siya yung qualified na tagapagligtas. Pangatlo, dapat po ang kaligtasan ay by grace through faith. Dapat ito'y biyaya lamang sa pananampalataya. Pananampalataya po ang dinidiin ng Biblia, especially New Testament. Hindi po membership, hindi po 10 Commandments, hindi po good works. Hindi po. Pananampalataya sa Panginoong Hesukristo, at napakaraming talata na pwede nyong mabasa kayo na magsaliksik. Kapag kayo'y nanalig sa Panginoong Jesus, nagkakaroon kayo ng relasyon sa Kanya. Yun yung sinabi niyan John 1:12. But as many as receive Him, to them gave the power to become the sons of God, even to them who believe on His name. So yun po, basihan nyo yung 3 yan. Tanggap ba nila ang Biblia, final authority nila? O pinagbabawal sa mga tao? Si Jesus ba ang tagapagligtas o hindi? Ang kaligtasan by grace through faith o hindi? Yan man lang 3 yan. Eh kung madadagdagan pa yan ng maraming mga kabaluktutan, nako, delikado na po mga minamahal. Saliksikin po natin yung 3 yan sapagkat mahirap mapahamak ang pagsisisi nasa huli. So hanggang sa muli, I hope may napulot kayo. Ako, nakakapag-share lang po ako sa inyo sa biyaya lamang. Wala po akong galing. Ang magaling, kung may galing man ako, galing sa Panginoon. Ang galing ko ay galing sa Panginoon. Yun po. So, God bless you all. Ito po ang inyong lingkod, ang Peking Kano.